I-manifest po natin na magkakaroon ako ng sasakyan for the ministry next year. Dadaloy sa akin ng maraming pera sa susunod na taon. On the way na po yung manifested baby namin. Yung mga sinabi ko po ay mga halimbawa ng manifesting na maaaring narinig nyo na sa ibang mga Christians. Tingin po dito ng iba, positive faith. We need positive energy. Minsan, dadagdagan pa nila ng in Jesus' name yung declaration nila. Ang hindi po alam ng marami, itong mukhang harmless positivity na ito ay hindi po Christian ng origin. Wait, what? Alamin po natin ang tungkol sa manifesting at kung bakit ang Christian manifesting ay hindi biblical. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ano po ba itong manifesting na ito? I-explain ko po muna sa inyo yung law of attraction kasi ito po yung basis ng manifesting. And I think marami na sa inyo ang nakabasa, nakakita nito sa Facebook, sa TikTok, at saka sa iba pang social media. Ang law of attraction po ang paniniwala na yung negative energy ay mag-a-attract ng negative energy. And vice versa, yung positive energy, mag-a-attract po siya ng positive energy. So kung nag-e-entertain ka ng negative energy, nakikisama ka halimbawa sa mga negative na mga tao, ine-entertain mo yung mga negative thoughts and negative feelings, then negative energy din ang dadating sa'yo. Pero kung naliligiran ka ng positive energy at naglalabas ka rin ng positive energy, then maa-attract sa'yo ang positivity. Ngayon, ano naman po ang manifesting? Sa manifesting, iniisip mo or visualize mo kung ano yung gusto mo, tapos sasamahan mo ito ng paniniwala na mangyayari talaga yon. At saka dadagdagan mo ito ng mga intentional actions na magli-lead dun sa gusto mong mangyayari na reality. Halimbawa po, gusto mo ng sasakyan. So, una, imaginein mo yung reality na nakuha mo na yung sasakyan mo. Tapos maniwala kang mangyayari yung na-imagine mo. And then kung gusto mong maging intentional, dapat nagwi-window shopping ka na ng mga sasakyan kahit wala pa siya. Kuya Jem, ano bang problema sa manifesting? Hindi ba biblical din naman yan? Lahat po ng maling katuruan na pinanghahawakan ng ibang nagke-claim na Kristiyano, specifically mga kulto, humuhugot po yan ng verse sa Bible na susuporta sa paniniwala nila. Parang yung ginawa po ni Satan nung mag-quote siya sa Bible nung tinetempt niya si Jesus. So itong mga nagpo-promote po ng Christian manifesting, ginagamit po nila halimbawa yung Genesis kung saan pag nagsalita ang Diyos, may nake-create, may nag-exist. Isa po ito sa basis para sabihin nilang may power sa pagsasalita. Kaya nga i-declare mo yung gusto mong mangyari, no? Yan yung sinasabi nila. May cancer ka, i-declare mo na mawawala yan, mawawala yan. Yung iba, padadagdagan pa yan ng in Jesus name na para bang magic word yun na magtataboy ng lahat ng negativities. Totoo pong may power sa pagsasalita natin. Pero depende po yan dun sa sinasabi natin. Ang gospel po halimbawa na pinapahayag natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa sino mang sasampalataya sa Panginoon. Powerful po ba yung pinoproclaim nating gospel? Yes. Pero kung ang ipoproclaim mo ay kasinungalingan, kamunduhan, at saka pagiging makasarili na lahat taliwas sa kalooban ng Panginoon o taliwas sa kanyang salita, ibang usapan na po yan. Yung iba sa kanila gagamitin pa si Jesus. Sabi kasi ng Panginoon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Ano po ba ang pagkakaiba nitong sinabi ni Jesus sa manifesting? Yung tinuturo po ni Jesus, huwag tayong mahihiyang lumapit sa Diyos. Huwag tayong mahihiyang magtanong sa Kanya o humingi sa Kanya at ibibigay naman niya yung kailangan natin. So tungkol po ito sa pagdepende sa Diyos. Ano ba ang sinasabi ng manifesting? Umasa ka sa positivity mo. At usually ang positivity na yan na sinasabi nila ay hindi kino-consider kung ano ang kalooban talaga ng Diyos. Pero alam niyo po bang ang paniniwalang ito ay hindi naman talaga bago? Ang manifesting po ay isa sa mga core beliefs ng New Thought movement. Nagsimula po ang movement na ito noong 19th century bilang response sa negativity daw ng Christianity tungkol sa mga tao.
Kasi po ang emphasis daw ng Christians ay impyerno o kaya parusa sa pagsuway. So tinapatan po nila ito ng positive mindset ng tao sa kanyang sarili. 'Di ba? Sino ba naman ang ayaw mangyari ang mga positive na bagay sa buhay? I can't disagree with that. Kaya naman napaka-attractive po nitong paniniwala na ito para sa marami. Pero ang belief po na ito ay hindi lang nagsimula noong 19th century. Ito po ay may koneksyon sa paniniwala ng mga Buddhist at saka Hindu na tinatawag na karma. Ito po yung paniniwala na yung mga naiisip mo at saka mga actions mo ay pwedeng makaimpluwensya dun sa destiny mo. Kaya yung law of attraction po, karma lang po yan. Pinaganda lang sa pandinig para tunog universal, para madaling tanggapin ng marami. Tapos kinabitan pa nila ng salitang law. Eh hindi naman po yan scientifically proven gaya ng law of physics. Tapos pinasikat pa po yung law of attraction na yan ng best-selling book na The Secret, kung nabasa niyo na po yun. At sa mga nakabasa na po ng book na yan, at kung may discernment kayo, a-agree po kayo sa akin na hindi po Christian ang message niyan. Magko-quote lang po ako ng ilang sinabi nung author dun sa book. Ang sabi po niya, "You are God in a physical body. You are a cosmic being. You are the creator." Pantheistic po ang belief ng author ng book na ito. And sino po ba ang nagpasimula ng New Thought movement? Siya po si Phineas Quimby. Naniniwala po siyang lahat ng sakit nasa isipan lang ng tao. And may belief din po siya na na-discover niya na daw yung healing methods ni Jesus. Kung siya po ang pinagmula ng idea ng manifesting at sinasabi mong Kristiyano ka, hindi ba dapat magduda ka na sa paggamit mo yan? Unahin ko po muna yung manifesting at mamaya yung kino-consider ng iba na Christian manifesting. Sa una, yung manifesting po ng New Thought movement, tinuturuan kanyang umasa sa sarili mo at hindi sa Diyos. Gusto niyang tumingin ka sa sarili mo at hindi sa Panginoon. Pangalawa, tinuturo din po nitong mag-focus tayo dun sa mga makamundong bagay. Tapos pangatlo, tinuturo nito na may godlike powers ka na kaya mo ring maging creator gaya ng Diyos. Pang-apat, hindi po yan nagtuturo ng about sa sin or kahit yung need ng tao ng isang tagapagligtas. Basta positive energy lang, yun ang magsasalba sa'yo sa buhay. No, yan po ang tinuturo nila. Ngayon, paalala naman po dun sa mga naniniwala sa Christian manifesting. Pwede ba talaga nating paghaluin ang manifesting at saka yung pagiging Kristiyano natin? Hindi po. Ang Christian manifesting na tinatawag nila ay hindi kino-consider yung ibang parts ng scriptures, kundi yung ilan lang na mag-a-agree dun sa manifesting. Pero ito po yung mga tandaan natin. Una, ang kalooban po ng Diyos ang dapat hanapin, hindi yung selfish desires natin. Usually kasi yan po yan ang makikita natin sa mga nagma-manifest kung ano yung mga goals nila or wishes nila sa buhay, 'di ba? Magkapera, maging successful yung business, magkajowa, at kung ano-ano pa. Pero ang scriptures tinuturuan po tayo nito na ang kalooban ng Diyos, ang kaharian niya ang unahin natin, hindi yung selfish desires natin. Sabi po mismo ni Jesus sa Luke 14 verse 26 to 27, "Ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaaring maging tagasunod ko." Tapos ito pa po, yung mga nagma-manifest po ng trip abroad dyan, o kaya kahit sa Boracay lang yung trip na yan, o kaya successful business, pakinggan nyo po ito. Ang sabi po sa James 4 verse 13 to 16, "Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito dapat ang inyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama." No? So, unahin po natin ang kalooban ng Diyos, hindi yung sarili natin. Ikalawa, hindi po natin mamamanipula ang Diyos gamit ang isipan natin. Kahit nga sa prayer, ang dapat nating hingiin ay ayon sa kalooban ng Diyos. At saka tama dapat ang motibo natin. Ang sabi po sa salita ng Diyos sa James 4 verse 2 to 3,
Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Ganyan po yung mga hinahanap ng manifesting pang sarili nila usually. No? Tapos tingnan po natin yung pangatlo pang paalala sa ating mga nag-iisip na pwedeng maging Christian daw ang manifesting. Hindi po natin mamamanipula ang Diyos gamit ang kabutihan natin. Kasi sa Buddhism, yung karma na sinabi ko kanina, yung positive thoughts magbubunga ng positive reality, yung negative thoughts magbubunga ng negative reality. At ito pong sinabi ko, yung hindi natin mamamanipula ang Diyos gamit yung kabutihan natin or yung magagawa natin. Yan po ang isang lesson na natutunan ni Job sa buhay niya, yung isang character sa Bible. Kung babasahin niyo po yun, napakamatuwid na tao ni Job. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Nag-suffer po siya. Namatayan siya ng mga alagang hayop, nanakawan, namatayan ng mga alipin, namatayan ng mga anak, nagkasakit sa balat. So kahit matuwid na tao si Job, nag-suffer siya. Umapil lang nga po siya sa Diyos kasi alam din naman niyang inosente siya. At kahit tayo mga bumabasa, alam natin na inosente siya. Ang hindi niya alam, hinayaan ng Diyos si Satanas na gumawa ng masasamang bagay sa kanya. So yun po, no, nakita nyo, si Job, hindi lumalapat sa kanya, hindi applicable sa kanya itong paniniwala ng Christian manifesting. Tapos liban pa po kay Job, isa pa sa magpapatunay na mali ang Christian manifesting ay si Joseph ng Old Testament, yung dreamer. Ang dami din po niyang pinagdaanan na hindi maganda. Binenta siya ng mga kuya niya, napagbintangan ng rape, kinalimutan ng kakosa sa kulungan. Meron pang iba pero sapat na silang si Job at saka si Joseph, sapat na po yung dalawang characters na yan para i-rebuke yung mga nagpo-promote ng Christian manifesting. Pang-apat, ituon po natin ang isipan natin sa mga bagay na panglangit. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. So, totoong powerful po ang thoughts natin. Pero saan po ba natin ito ginagamit? Ayon po sa Joshua 1 verse 8, mag-meditate po tayo sa kautusan, hindi po sa mga desires natin. Panglimang paalala, wala po dapat space para sa isang Christian ang positive thinking. Kasi ayon po sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa lahat ng bagay, positive at negative, ang mahalaga po ay nananampalataya tayo sa Diyos. Hindi po natin kailangang mag-create ng positive view ng tao na hindi nakabatay sa truth para maramdamang special tayo. Sa John 3:16 na lang po, makikita na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Para mapalaya tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan, binigay niya po ang Panginoong Hesus para sampalatayanan natin. At yun po ang magre-restore sa atin sa magandang relationship with God. Ako po personally, nagpapasalamat po sa Panginoon kasi yung binibigay niya sa akin ay yung makakabuti sa akin at ayon sa kalooban niya. Kasi kung ibibigay niya po lahat ng gusto ko, hindi po siya mabuting ama. Wala po akong alam na natawag na mabuting magulang dahil na-spoil niya yung anak niya. Mas gusto ko pong maranasan yung iniisip ng Diyos para sa akin kaysa dun sa mga selfish desires ko para sa sarili ko. Kaya mag-focus po tayo sa Diyos kaysa dun sa mga worldly desires natin. Gawin po natin siyang desire natin, gaya ni Pablo. Sabi niya po sa Philippians 3:10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Hindi po manifesting ang sagot sa buhay na ito, kundi pananampalataya sa Diyos. Subscribe for more content.